Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating kwento ngayon ay dalawang magkaibang kwento na parehong nangyari sa Middle East, kung saan dalawang Pilipina ang pinaslang ng kapwa nila Pilipino ng dahil sa pera. Ang unang storya nga ay nangyari sa Dubai ng taong 2012. Kilala nga ang Dubai bilang pinakamataong lungsod sa UAE. Kilala din ang bansang ito dahil sa malalaking shopping center, modernong arkitektura at kilala nga din dahil nasa kanilang bansa ang pinakamataas na building sa mundo, ang Burj Khalifa. Tinatayang halos nasa 4,500 ang mga OFW na nagtatrabaho ngayon sa Dubai. Taong 2012 nga, natagpuan ang isang labi ng babae sa loob ng kanyang sasakyan sa isang lugar sa Dubai. Ang mga labi ay napag-alamang sa isang Pilipina at ito nga ay nagdamo ng maraming mga saksak. Ang babae ay kinilalang si Lorna Lim Varona, 51 years old, at siya ay may asawang Pinoy na si Pablo, 65 years old. Taong 1978 ay nanirahan sina Lorna at Pablo sa Dubai. At taong 1980, matapos silang magsama bilang magkasintahan, nag-decide ang dalawa na magpakasal. At kalaunan nga ay nagkaroon sila ng 4 na mga anak. Isang businesswoman si Lorna, bago pa man din siya pumunta sa Dubai. At nang dumating nga siya sa Dubai, siya ay nagtrabaho muna bilang isang hotel receptionist. Kalaunan, dahil sa kanyang sipag at tiyaga, ay nakapagpatayo ng sariling negosyo si Lorna na isang Pinoy bakery. Si Lorna ay isa sa mga unang Pilipino na matagumpay na nagtatag ng kanyang sariling negosyo sa Dubai. Bukod doon, napatayo din ni Lorna ang ilang pang negosyo katulad ng tourism company, typing office, general trading company at isang cleaning and technical services. August 26, 2012, nang gabi na iyon, hindi pa din umuwi si Lorna sa kanilang bahay. Kaya naman, sinubukan siyang tawagan ng kanyang asawang si Pablo at ng kanyang sekretarya. Pero hindi sumasagot si Lorna. Hindi ito normal na gawain ni Lorna dahil laging sumasagot agad si Lorna kung sino man ang tumatawag sa kanya o di kaya ay tatawag naman ito kapag siya ay pauwi na. Hanggang sa kinabukasan nga ay hindi pa din umuwi si Lorna. Kaya naman, nag-report na si Pablo sa mga pulis at sinabi ngang nawawala ang kanyang asawang si Lorna. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis ng Dubai para nga mahanap si Lorna. Tumagal nga ang paghahanap kay Lorna ng ilang araw at wala silang makuhang impormasyon kung nasaan siya. Pero makalipas ang isang linggo, habang nagpapatrolya ang mga pulis, ay namataan nila ang isang abandonadong kotse. Nilapitan nila ito at dito na nga nila natagpuan si Lorna na wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Sa autopsy, may mga nakitang saksak sa katawan si Lorna at may iba pang pinsala sa katawan. Tinanong ng mga pulis ang kanyang asawang si Pablo kung sino ang posibleng sospek sa pagpatay sa kanyang asawa. Doon na naikwento ni Pablo sa mga pulis na naaalala niya na nang mga nakarang araw ay sinasabi ng kanyang asawang si Lorna ang tungkol sa isang matagal na nilang family friend na si Eric De Chavez, 50 years old at isa ding Pinoy. Hindi naman pa isinapubliko ang mga larawan ni Eric. Si Eric ay kaibigan na mag-asawa ng almost 20 years dahil ito ay kanilang naging interior designers sa kanilang mga building ng kanilang mga negosyo. Ayon kay Pablo,
nangutang si Eric ng almost 250,000 dirhams o 3.7 million pesos kay Lorna bilang panggastos sa kanyang mga proyektong ginagawa sa trabaho. Pero naipon ang mga utang na ito dahil ilang beses nangangako si Eric ng magbabayad pero hindi ito nangyayari dahil nakakancel ang mga offer na trabaho sa kanya. Isang beses pa nga ay sinabi ni Eric na hindi siya binayaran ng kumpanya sa kanyang ginawang proyekto kaya hindi siya nakakabayad kay Lorna. Kwento pa ni Pablo, gusto na kasing makuha ni Eric ang kanyang Philippine passport na ibinigay niya kay Lorna bilang garantiya na magbabayad siya ng utang dito. Bago nga ang krimen at mawala si Lorna, ayon kay Pablo, gusto ni Eric na ma-meet ni Lorna ang employer niyang kukunin siyang interior designer at willing daw ito na bayaran ang mga utang niya kay Lorna. At dahil nga dito ay naniniwala si Pablo na niloko ni Eric ang kanyang asawang si Lorna para lang mapatay ito. Dahil nga sa mga salaysay ni Pablo ay agad na pinaghahanap ng mga pulis si Eric dahil siya ang primary suspect at may motibo sa pagpatay kay Lorna. September 1, 2012 ay naaresto nga ng mga pulis si Eric. Kinasuhan si Eric ng premeditated murder at kinulong sa isang police station. Ayon sa salaysay ni Eric, tumalon daw si Lorna sa building ng bahay na kanyang tinitirhan at hindi niya itinulak gaya ng naunang napabalita. Inamin naman ni Eric na sinaksak niya si Lorna nang mahulog ito sa kanyang bahay. Dagdag pa ni Eric, nasira na ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya dahil sa pagkakabaon sa utang kay Lorna. Pati nga ang kanyang mga anak ay kailangan niyang itigil sa pag-aaral dahil wala na silang pera. Pero sa investigasyon, lumalabas na itinulak ni Eric si Lorna sa bintana ng kanyang bahay matapos subukang tumakas ni Lorna. Pagkatapos ay sinundan ni Eric si Lorna para saksakin. At nang makumpirma niyang wala ng buhay si Lorna, tsaka niya itinago ang mga labi nito at ipinasok sa sarili nitong kotse. Dinala nga ni Eric ang kotse sa isang lugar at iniwan. Ayon pa sa investigasyon, pagkatapos niyang iwan ang kotse ay pumara siya ng isang taxi para tumakas. Marami nga ang nalungkot sa pagkamatay ni Lorna at marami ring nagbibigay ng suporta sa pamilya niya. Si Pablo ay hindi matanggap na ang mabait na asawa ay sinapit ang ganong krimen. Ayon kay Pablo, si Lorna hindi ko malilimutan yan dahil mahigit kalahati ng buhay ko ay kasama ko na siya. Mahihirapan na ako dahil wala na siya kasi halos lahat ng bagay ay siya ang gumagawa. Tapos bigla siyang mawawala. Buti na lang andito pa ang mga anak ko, kung hindi, ewan ko na lang. Hindi naman makapaniwala ang 4 na anak ni Lorna sa mga nangyari. Ayon sa isang anak ni Lorna, mapagbigay ang kanyang nanay kahit wala na ito. Gagawa ito ng paraan para makapagbigay sa nangangailangan. Dagdag pa ng mga anak ni Lorna, isang fighter ang kanyang nanay na palaban para sa alam niyang tama at si Lorna din ay isang taong may mabuting puso. Nanawagan nga ang kanyang buong pamilya para sa hustisya. Sinabi naman ng isang kaibigan ni Lorna na mahilig ito sa mga charity works at natural sa kanya ang pagiging matulungin. Hindi nga nila akalain na sasapitin ni Lorna ang ganong krimen na para nilang kapatid at sobrang hirap nga daw na mawalan ng kaibigan na tulad ni Lorna. Base naman sa isang empleyado ni Lorna, pagdating sa negosyo at trabaho ay strikto ito.
Pero hindi siya magtatagal ng 15 years kung hindi mabuti ang pakikitungo ni Lorna sa kanyang mga empleyado. Marami pang kamag-anak at mga kaibigan ni Lorna ang nagsabi kung paano nga sila natulungan ni Lorna. Sa trial ng kaso, nag-plead si Eric ng not guilty para sa pagpatay kay Lorna. Pero nilabas naman ng prosecutor ang ebidensya na umamin si Eric sa mga pulis na 2 linggo na niyang pinagpaplanuhan kung paano papatayin si Lorna. Pero sa trial, itinanggi ni Eric na sinabi niya ang mga iyon sa mga pulis. Muli lang niyang sinabi na hindi niya pinatay si Lorna at tumalon ito sa bintana kaya namatay. Matapos naman ang mahigit 40 days ay nauwi sa Pilipinas ang mga labi ni Lorna at nailibing. Para sa kanyang pamilya, mananatili ang iniwang legacy ni Lorna at naniniwala silang mapayapa na ito kasama ang Panginoon. November 2013, napatunayang ng korte na guilty si Eric sa kasong premeditated murder. Kaya naman, hinatulan siya ng 15 years na pagkakakulong. At pagkatapos niyang mabuo ang kanyang sintensya, ay ide-deport siya pabalik ng Pilipinas. Pero umapila ang panig ng prosecutor para mapataas ang hatol kay Eric. Kaya naman ng April 2014 ay itinaas ang hatol kay Eric ng habang buhay na pagkakakulong. Ang pangalawang kwento natin ay nangyari sa Abu Dhabi. Sikat ang Abu Dhabi dahil sa world-class na theme park tulad ng Ferrari World Abu Dhabi at Yas Water World. Marami nga ring nagtatrabahong mga OFW sa bansang ito. Pero sa kasamaang palad, isang hati-hating katawan ng isang Pinay ang natagpuan sa isang disyerto sa Dubai. Kinalala ang babae na si Maria Normita de Leon, 46 years old. Ang asawa ni Normita ay isang pulis na si Salvio. Sila ay may 2 mga anak. Bago nga makipagsapalaran si Normita sa ibang bansa, nakapagpatayo na siya ng mga negosyo sa Taguig. Si Normita ay nagmamay-ari ng isang auto spare part shop at isang salon. Nagnenegosyo na rin siya ng money lending at namamahala ng ilang bahay na paupahan sa Bikutan. Ang mga negosyo nga na ito ay para sa kanyang pamilya at mga anak para nga mamuhay sila ng komportable at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Bumili pa nga si Normita ng bagong sasakyan na SUV para palitan ang kanilang second-hand na kotse. Ito nga ay gagamitin sa paghahatid at pagsusundo sa kanyang mga anak sa paaralan. Pero ang nakakalungkot, nalugi ang mga negosyo ni Normita at nanakaw pa ang kanilang bagong sasakyan. Bukod doon, ninanakawan din ang salon ng mga tauhan ni Normita. Meron pa ngang nabiling lupa si Normita sa halagang 210,000 pesos. Pero niloko siya na nagbenta dahil peke ang mga dokumentong hawak nito. At para nga makabawi at bumuti uli ang kanilang pamumuhay, ay nagdesisyon si Normita na magtrabaho sa ibang bansa. Sinabihan siya ng kanyang asawang si Salvio na sa Vatican City pumunta dahil may kaibigan siyang makapagbibigay ng trabaho doon. Pero kausap na daw ni Normita ang kanyang pamangkin na nasa Dubai at ito nga daw ay tutulong sa kanyang makahanap ng trabaho doon. Plano ni Normita at Salvio ay makapag-ipon silang mag-asawa at pagka-retiro nila ay makapunta sila sa Australia at doon nila din pag-aaralin ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Bibisitahin na nga lang nila ang kanilang mga anak paminsan-pinsan kung magkataon. 52 years old pa lamang si Salvio at plano nilang magretiro siya sa serbisyo kapag ito ay 56 years old na. Hindi nga nagtagal,
nakarating si Normita sa Dubai gamit ang tourist visa ng December 2014. Nanatili siya saglit sa kanyang pamangkin pagkatapos ay lumipat sa Abu Dhabi kung saan siya nagtrabaho bilang isang kasambahay. May 22, 2016, huling nakausap si Normita ng kanyang asawang si Salvio. Ayon kay Salvio, sinabi sa kanya ni Normita na magpapadala siya ng pera pambili ng mga school supplies at binilinan pa nga siyang alagaan mabuti ang kanilang mga anak. May 25, 2016, nang umaga na iyon, tinawagan si Salvio ng pamangkin ni Normita na si Glenn Ambro. Hindi na nilabas sa mga balita kung ilang taon na si Glenn at wala ring inilabas na litrato nito. Pero ayon sa tawag ni Glenn kay Salvio, lumayas daw si Normita mula sa kanyang amo. Sinabihan naman ni Salvio si Glenn na i-report niya sa mga pulis ang tungkol sa pagkawala ng kanyang tita. Pero humindi daw si Glenn. Hindi kasi pwedeng mag-report sa mga pulis si Glenn dahil siya ay isang undocumented worker. Dagdag pa ni Glenn, nagrereklamo na noon si Normita tungkol sa kanyang mga amo. Ipinagtaka naman ni Salvio ang sinabi ni Glenn dahil wala namang nabagit sa kanya si Normita tungkol sa problema nito sa kanyang mga amo. At nang May 25, kinagabihan, isang labi ng tao ang nakita sa isang disyerto. Pero ang masaklap, hiwalay-hiwalay na ang mga labi at kung saang lugar ito itinapon. Kaya nga, ilang buwan ang itinagal para lang makilala ang katawan. At dumating nga ang September 2016, opisyal na idineklara ng DFA na ang labi na nakita ay ang nawawalang si Normita. Ipinaalam naman agad ng DFA kay Salvio ang nangyari sa kanyang asawa. Labis naman na ikinalungkot ng buong pamilya ni Normita ang kanyang sinapit. Mas ikinagulat ni Salvio nang sabihin ng ahensya na ang sospek ay ang mismong pamangkin ni Normita na si Glenn. Dahil nga dito ay agad na ikinilong si Glenn at kinasuhan ng murder. Inilarawan naman ni Salvio si Normita bilang isang mapagmahal na ina at mapagmalasakit na asawa. Masakit para sa kanya na lalaki ang kanilang mga anak na hindi na makakasama pa ang kanilang nanay. Sinabi din ni Salvio na kung alam niyang ganon ang kahihinatnan ng kanyang asawa ay hindi na niya papayagang mag-abroad si Normita. Ayon din kay Salvio, bilang pulis, naniniwala siya sa integridad ng mga resulta ng investigasyon ng mga pulis sa Dubai. Gusto niyang mabigyan ng hustisya ang nangyari at kung sino man ang may kagagawan nito. Hindi naman makapaniwala ang ibang kamag-anak ni Glenn na magagawa niya ang krimen. Ayon sa kanila, kilala nila si Glenn at mabait ito. Sa investigasyon, lumalabas na noong May 25 ay nagkita sina Glenn at Normita. Pinaniniwalaan na bumiyahe si Normita mula Abu Dhabi papuntang Dubai para nga kitain ang kanyang pamangkin at singilin ito ng utang na 10,000 dirhams o 136,000 sa pesos. Kaya nga, ang kanyang mga labi ay natagpuan sa Dubai at wala sa Abu Dhabi kung saan siya nagtatrabaho. Posibleng nagsimula ang isang away sa pagitan ng magtiyahin dahil nga sa utang ni Glenn. At bigla na nga lang daw pinagsasasaksak ni Glenn si Normita. Agad namang ikinamatay ni Normita ang mga tinamong saksak. Pagkatapos ay nagdrive nga si Glenn papunta sa disyerto kung saan niya iniwan ang mga hiwalay-hiwalay na labi ni Normita. Nang maaresto, inamin naman ni Glenn ang ginawang krimen. Pagkatapos iwan ang mga labi, bumalik daw siya sa kanyang apartment at tinapon sa basurahan ang mga ginamit sa pagpatay kay Normita. November 2016,
pumunta si Salvio sa Dubai para iuwi na ang labi ng kanyang asawa. Sa kanyang pagdating sa Dubai, tinulungan si Salvio ng embahada ng Pilipinas para makuha ang mga kinakailangang papeles. Pero sinabihan sila na hindi pa pala pwedeng iuwi si Normita. Ayon kasi sa batas ng UAE, ang emirate kung saan nangyari ang krimen ang may jurisdiction sa kaso. Sa Dubai kasi nakita ang mga labi ni Normita pero kailangan pang ilipat ang kaso sa Abu Dhabi dahil dun siya nagtatrabaho. Kailangan munang kumpletuhin ang mga legal na proseso bago makapagbigay ng clearance para sa pagpapauwi ng mga labi ni Normita. Labis ngang ikinalungkot ni Salvio ang balita at hindi pa nga siya makamove on sa nangyari sa kanyang asawa. Hindi din siya pinayagang masilip ang mga labi ng asawang si Normita dahil ito ay nakasealed na at ready na nga para i-transport. Nanawagan naman si Salvio na sana ay maximum punishment para sa suspect na si Glenn ang maging hatol nito. Sa huli ay umuwi nga si Salvio na hindi nadala pauwi ang labi ng asawa. Wala na ring mga balita at update sa mga news article sa naging hatol kay Glenn at kung kailan na uwi ang mga labi ni Normita. Nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari lalo na nangyari ito sa ibang bansa at kung saan kapwa Pinoy din ang pumaslang sa kapwa Pilipino nang dahil lang sa pera. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!